So ayun mga idol, magandang hapon sa inyong lahat mga idol, sa panibagong araw, panibagong video tayo ngayon mga idol. So dito sa video na to mga idol, makikita ulit natin itong slug ni Sir Sam, yung PSP Premium. Ayan mga idol, pero sa ganitong wind, again, mapangalakas na wind talaga mga idol. Subukan ko 88 yards mga idol. Wala tayong 120 ngayon mga idol. So try ko lang dito sa video, then papakita ko sa inyo mga idol yung rupees natin sa 32. Siguro kakat-cut ko na lang mga idol kung matagalan tayo. Then subukan natin yung 88 yards. Then siguro gusto ko sana i-try ito mga idol, mag-hunt na ganito yung gamit natin na slug. So ito yung slug na to. At kaso parang napakabigat ng unit kong setup. So wala akong kasama mga idol para bitbitin itong unit papunta dun sa kabila bundok mga idol. So siguro papalitan lang ulit ako ng setup. So sa hunting natin ibang setup na lang mga idol. So dito mga idol, try natin to 88 yards sa ganitong klaseng crosswind. Ayan, pakita ko sa inyo mga idol kung ano na encounter natin wind. Ayan po. Ayan. So try lang natin mga idol itong slug kung kaya niya, kung ilan ang drift sa ganito sa 88 yards. So try lang natin mga idol. Wala tayong, hindi natin pwede lagyan doon mga idol sa 120. So wala kasi akong, syempre wala tayong tiwala doon sa ating maliit lang yung backstop natin doon sa daanan yun mga idol. So dito dyan mga idol, gabundok-bundok pa yun sa likod. So just in case na lumagpas tayo dyan sa target na yan, meron niyang ilan? 6 niyang nyug papunta doon. Tapos walang bahay dyan mga idol, walang daanan dyan. Ano yan parang kinukumpasan. So walang daanan dyan. At kung meron man, kitang-kita ko mga idol, kasi nakapakya, Anton nito, nakasakay sa kalabaw. So pag may dadaan dyan, nakasakay sa kalabaw, kaya kitang-kita natin yan. Tapos tsaka pababa naman tayo dito, dito sa 88 yards. Tapos mga ilang yung lupang ang tawag nito, yung parang naging bundok na maliit na lupa, mga binabahayan ng mga langgam. So marami yan, 1, 2, 3, 5. Tapos may 6 na nyug. So medyo safe ako dito, mas confident ako dito pumutok ng slug mga idol. Tapos dito naman medyo hindi, kasi minsan may dumadaan dyan, hindi natin nakikita. Ayan mga idol. So maraming nasira ngayon dito. Ito, pakita ko sa inyo yung kubo natin. Ito. Ayan bubong yan mga idol. Wala na. Tumigaan ko dito. Ayan butas-butas na. Yan dito. Giba mga idol, galing sa bagyong Kuwan. So try lang natin dito sa video. Hopefully may mapakita ko sa inyo mga idol. Maraming salamat, sana suportahan niyo pa rin ako. At sa mga gusto pong sumubok ng PSP slug mga idol, pakitingnan na lang po sa comment section, baka meron ako nakapin na link, and sa description box mga idol, sa gusto naman gusto magrekta kay sir, or yung link din nandun din. Then yung regulator natin na knockdown reg, ayan. So may nagtanong din para sa atin mga idol kung pwede daw yung Taiwan reg regular regulator dito sa knockdown na. Hindi po mga idol, hindi po yan pwede. Parehas po yung mukha nila, pero hindi po parehas yung ilalim nila mga idol. Kung gusto niya, kasi bilhin yung brass lang. So hindi po yung pwede. Pero yung disc nito, disc ng Taiwan reg at regular reg China regulator, parehas po yung disc nila. So kung hindi mo gusto yung disc nito, meron kang German disc, meron kang dyan Japan o what not na disc na nakakarga sa Taiwan reg mo, pero gusto mong gamitin yung knockdown reg para maalis natin yung ating tank mga idol, is pwede po yun. So pwede yun mga idol, pwede yun sa inyo. So kaso bibili ka nito mga idol na set na regulator para mailagay mo yung disc, kasi magkaiba po yung kanyang piston. Yung piston nito dual o-ring, yung piston ng China reg or Taiwan reg is single o-ring lang. So maiksi yun mga idol, magkaiba po siya. So pero napakaganda naman ng so far maganda yung performance. Wala po akong na-encounter na leak or singaw dito.
at napakadali po niyang i-repair just in case na gusto natin siyang i-repair. So may gusto rin akong i-share dito bago natin ipasok itong maiksing video ng aking slug mga idol, kasi ikakat ko na lang yung iba but just in case na meron akong makuhang video na hindi ko nagustuhan or hindi naman kaaya-aya mga idol na i-share. So kasi ano tayo dito. So ito may i-share lang ako sa inyo mga idol. Ito mga idol na regulator. Pag sinagad ko kasi yan, dinikit ko tong dalawa mga idol. Etong gauge pupunta dito, etong fill port pupunta dito sa may baba. So ang ginawa ko mga idol, inawangan ko yan para ito nasa taas at yung fill port nasa gilid. So ibig sabihin nagkaroon ako dito ng gap. Okay? Nagkaroon ako ng gap. Napansin ko mga idol, pag once na lumalaki yung gap dito, halimbawa pinipihit ko pabalik dito, papunta dito, ibig sabihin yung gap dito sa dalawang ito, lumalaki mga idol, tumataas po yung aking output. Tumataas siya. Di ko alam kung bakit. Ang alam ko sa theory ko is dapat pag malawak siya is iiksi yung aking bababa yung aking reg output. Which is, pag umaakit naman siya papunta doon, o nahihigpitan ko, pumapasok naman ito, lumalapit yung gap dito, dumiliit yung gap niya. Kasi syempre parang itrened mo ng ganun, pinapasok mo siya. Yung output ko mga idol bumababa. So, theory, kung gusto mo ng adjustable regulator, pwede ito. Pwede yan mga idol, pwede yan. Ang problema lang, syempre, pag inalis mo itong tank, binalik mo siya mga idol, tapos naka-set screw lang, may possibility siya mga idol na sumabay. So kailangan natin hawakan to. Hawakan to ng kung ano, para hindi talaga to gumalaw. Yun o. Kasi pag hinigpitan mo ito mga idol, mangyayari dyan, minsan sasabay ito kasi nga may gap. Or kung meron kayo ditong pwedeng ilagay na spacer, washer, o ano, so pwede. So share ko lang, pwede po pala ito maging simple adjustable reg. Actually, itong screw dito mga idol, hindi po yan nagpipigil ng kung ano. Yan po, set screw lang para hindi po gumalaw ito. So, yeah. Sa experience lang, nakita natin mga idol. So, papasok ko tong video mga idol, gamit itong ating PSP slug mga idol, running for 931 feet per second. So, output reg mga idol 1,945 feet ay PSI. So, binabaan ko ito mga idol. At yung kung nakita niyo yung last video ko is 920, 924 ko siya nakuha. Okay naman para sa akin yun, pero hindi natin nakita yung consistency ng lipad niya kasi masyadong mahangin. So, wala pa rin akong choice, masyado pa rin mahangin, pero dito mga idol sa video, makikita natin kung gaano ka-consistent yung lipad niya. So, sa long range mga idol. So, hopefully, supportahan nyo tong video. Thank you. Shoutout po pala sa inyong lahat mga idol. Maraming salamat po. And sa mga interested pa rin, meron pa rin po tayong for sale na ganito mga idol. Paki-PM na lang ako mga idol. Bipod. Bipod, carbon fiber slip bipod. Ito ganito. So, nakikita nyo kung gaano kalawak yan. Gaano ka-flat yan mga idol. Sa dangkal yung buka ng panyan mga idol. So meron pa rin tayong for sale yan, and meron pa rin ako, nandito pa rin sa akin yung isa nitong 700cc bottle. Then meron pa rin ako mga idol ng carbon fiber na 3 liters mother tank snow rain. So lahat po yan mga idol brand new po lahat. So wala po yan second hand, lahat po yan brand new. Yung mga tanks natin brand po is snow rain. So yung mother tank tsaka yung 700cc snow rain po, and yung ating bipod mga idol wala po brand. So ayun, pasok na natin tong maiksing video mga idol. Hopefully makuha natin yung sa scope cam natin. Makaunti na lang yung pellet ng slug. Lagi tayong napapapelet. Kaunti na lang. So hindi ko makuha mga idol yung tune nito. Siguro kailangan tong isort. $9.34. Pero pwede ko na ito i-consider mga ito.
32. Try natin. Tatama tayo ng malapit sa bullseye. Ito lang try pa. Dito. Okay. Malayo. Try natin dito sa 88 yards. May tatlo. 2. Meron pa akong 6 rounds. 6 rounds, 88 yards. Try natin itong kung kaya natin ito patamaan ng na mataas. Okay. Na, ito naman. Same ito. Wala ng tubig. Umalis sa pwesto niya eh. 7. Pizza na yun, no? Ayan. Ayan. Sunod. Halos sabihin natin Yakult size.
Hindi wala naman tayo nakikita na ibang tama mga idol oh, na lumabas sa Yakult. So malakas pa yung wind natin, wala tayong nakikita ang lumalabas sa Yakult na patama. Meron ata dito sa baba. Ayun, meron akong nakikita dito. Kung gagalaw, last shot na to. So, conclusion mga idol, para sa akin, kung siguro mahirap talaga pag-groupings ng maganda yung slug, o di lang ako marunong talaga. Pero kanina talaga kasi nakakita ko na groupings na siya. So, papakita ko sa inyo dito. So, ito yung patama niya kanina bago ako mag-video. Ayan o. Ayan o. Ito yung point of aim. Ito yung tama niya. Pero ito mga idol, walang scope cam. Walang ganito. So, wala akong kinabit na scope cam dyan parte. Yung ano lang, is scope. At ako lang. So, siguro naapektuhan yung mata natin. Kaya siguro nagkaroon tayo ng ano, na hindi magandang pagkasinta. Shooter's error, kumbaga. Tumatama naman tayo dun sa Yakult. Ganitong classic wind, kung napapansin nyo, napakalakas talaga. Malakas talaga mga idol. So, yun mga idol. So, natapos na tayo. Nakita na natin yung patama niya mga idol sa 80. Yakult size, yes, Yakult size mga idol yung patama niya. Halos ayaw naman tayo pamintisin kasi until the end mga idol, hindi naman lumabas sa Yakult yung mga butas. Although alam ko na pag linilipad kasi yung Yakult, nakikita ko yung mga patama niya. Nagraraya siya mga idol. Meron akong ilan na nakita mababa o mataas, siguro dalawa. Pero 11 shots or 12 shots ata yung binigay ko doon mga idol, pero ganun yung patama niya sa 88 yards. So, palagay ko, ganitong condition ng wind So, given. So, palagay ko mga idol, yung setup ko, ayaw niya talaga sa malapit. Ayaw lang niya talaga dito. O napakalapit ng kukunan ko ng groupings. So, dapat talaga siguro, mga 50 pataas ko siya kinukuha. Doon ko siya pinapapino. Doon ko siya tinutune. Kasi alam naman natin, mga idol, na yung slug, yung dito tayo para nakaupo, yung hirap hawakan. So alam naman natin mga idol, yung slug mga idol, yung stability niya, although nanood naman ako kung paano mag-set up or anong behavior ng slug mga idol sa mga vlog ng ibang foreign countries mga idol, na lagi nilang ini-explain na yung slug mga idol is hindi po siya stable sa closer distance. So, parang yung stability ng slug or yung flight niya mga idol, para maging stable siya, longer distance na. So, yung distance na yun mga idol, either 40 or 60 meters mga idol. So, malayo na talaga yun. Kumbaga, ngayon mga idol, at consider ko na ito at masaya ako mga idol sa result sa 88 yards. Kumbaga, i-consider mo ang wind. Kasi doon sa 120, hindi naman natin nakikita doon sa video kung ano talaga yung groupies niya. Pero ako nakikita ko doon mga idol, medyo may kalakihan siya mga idol. Parang ganito. Parang ganito siya sa 120. So, malaki din ito mga idol. Wala akong caliper. So, ganyan no. So, malaki na talaga. Parang ano, 66. Malaki pa. Malaki pa sa tangke. So, ibig sabihin, sa 120, yun ang binigay sa atin sa 920 feet per second mga idol na lipad. Although tumatama naman tayo dun sa lata ng sardinas, sa ganong klaseng wind, pero tricky pa din siya. So, hindi ko consider na consistent. Pero nung pinato ko dito mga idol sa 88 yards, na alam ko na yung wind is merong right to left. Wala po tayong drift. Wala akong na-encounter na drift. So, wala akong nakitang lumihis dun sa Yakult.
I mean, yung tumama sa left or right ng Yakult mga idol, wala. So, try ko pa, isa pa ngayon. So, meron na tayong stock. Try ko lang kung tatama pa ako. Wala na tayong scope ka mga idol. So, hopefully maririnig naman ito kung yung kaso. Lilipad na. So, kung titingnan ko dito yung groupies ko mga idol, kalahati po ng Yakult, lahat ng tama. So, bale, wala po akong tumama doon sa may point of aim ko kanina. So, lahat ng tama ko mga idol, yung sa body ng Yakult, yung ganun, yung sa baba. So, maliit lang yun. So, ibig sabihin, mababa po yung aking patama. Oh, hit pa. Hit pa din. So, okay naman yung lipad niya sa malayo mga idol. So, sa malapit, medyo hindi. So, anyways, mga idol, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aking video, and sa lahat ng nagko-comment, thank you. Sir Sam, thank you po. So, meron pa ako ditong spare na siguro nabawasan ko kasi ito ng iilan pala. So, pag-iisipan ko kung saan kami pwede maglaro. So, baka paglaruan ko ito, try ko abutin yung velocity nito, at least mapalipad ko ito ng 1,000 feet per second, hopefully. So, kailangan ko lang ito iabot sa Astro 80 ng mga nasa 1,080 feet per second. Then, pag sinalpa ko ito, papasok ito ng mga 1,010 feet per second. So, ganoon ako mag-tune mga idol. So, pag gusto ko hanapin yung velocity ng slug, pellet muna. Pero dinadagdagan ko dapat yung pellet ng at least 80 feet per second to 100 feet per second na lamang. So, halimbawa, yung lipad ng pellet ko is 900. So, pag sinalpakan ko siya ng slug, alam kong 800 lang yung putok niya. So, nandun lang siya sa range na yon. So, kakaunti na lang yung pipitikin mo. Pero dapat, meron kang allowance dun sa 100 FPS na binigay mo. Like, kaya mo pa mag-adjust kung 900 ka sa pellet, kaya mo mag-adjust para sa pellet ng halimbawa mga 980. So, ibig sabihin, may play pa din ako na pwede ko pa rin palakasin yung 1,010 just in case kung napalipad ko yung pellet ng 1,080. So, kung para sa akin lilipad yung slug ng 1,010, so, meron pa rin akong pwedeng iakyat sa kanya kahit mag 1,020 feet per second yung slug. Parang gano'n. So, parang gano'n lang. So, at least, alam mo, hindi stress masyado pero meron power. So, yung gano'n ang siniset up ko. Kaya, Astro lang yung pinaglalaroan ko mga idol muna. Kasi sayang yung slug, mahal. So, pag nakuha ko na yung velocity, saka na ako mag-slug. Then, titingnan ko lang siguro 1 to 2 shots kung asa na ako. Tapos, i-compare ko yung pellet. Then, kung kulang pa, ilalagay ko naman yung pellet para akyatan ulit siya, timplahin ulit. So, ganun. So, ayun mga idol, maraming salamat sa inyo panonood. Hanggang dito lang mga idol. Take care, God bless.